Mga kabayan, dapat niyo ito malaman at lalong huwag niyong babaliwalain lalo na kung ikaw ay nasa ibang bansa at nagnanais umuwi sa Pilipinas. Dahil napakahalaga po ng impormasyong ito. May dalawang napakahalagang video ngayon na nagva-viral sa internet kung saan dalawang matapang na Pinay ang nagmamalasakit at nagbabala sa publiko lalo na sa ating mga kapwa Pilipino na mag-ingat. Sabi nga nila, i-share natin ito para walang mabiktima kaya gumawa ako ng paraan para makarating sa inyo. Dahil kahit saang bansa ka man nang gagaling o lalabas ka man ng Pilipinas, buhay at kalayaan mo ang nakataya rito. Alam nyo ba, ganito pala ang galawan ng mga sindikato at ang dahilan kung bakit may mga nabibiktima dahil may mga kasabot pala sila mismo sa loob ng airport. Kasabuat sila na empleyado sa airport na binabayaran nila. Kukunin nila yung tag na nasa luggage mo at ilipat nila iyan sa identical luggage nila na puno ng shabu. Ang hihintayin ng sindikato ay yung bag na may pangalan mo. At kung mahuli man ito ng mga otoridad, ang unang makukulong, ikaw. Ito ang nakakatakot na estilo nila. Pipili sila ng inosenteng pasahero, kukopyahin o papalitan ang baggage tag na nakapangalan sa iyo at ikakabit ito sa bag na may lamang droga. Paglapag sa destinasyon, kapag nahuli ang bag na puno ng droga, ang pangalan mo ang lalabas sa system. Kaya maging mas mahigpit at alerto kayo sa inyong mga dalang kagamitan mga kababayan. At para sa karagdagang pang-impormasyon, narito pakinggan po natin ang buong video. Dahil tandaan, mas ligtas ang may alam. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Guys, panoorin ninyo ang video ito at please share nyo rin sa iba. Napaka-importante nito. Mayroong 12 to 15 million na Filipinos dito sa ibang bansa. Either dito sila nagtatrabaho or dito na sila nakatira. So we traveled a lot. Ay bagong modus ang mga drug cartels ngayon na ang tawag ay luggage tag swapping. So, ang mangyayari kapag nagta-travel ka, check-in mo yung luggage mo. Timbangin yan and then lagyan ng tag. And then, isakay na yan sa conveyor. At hindi mo na yan makikita until you reach your final destination. So, ang ginagawa nila dito ng mga drug cartel, kasabuat sila na empleyado sa airport na binabayaran nila. Nasa conveyor na ang iyong luggage, ay kumikilos ito ng mabilis. Kukunin nila yung tag na nasa luggage mo at ilipat nila iyan sa identical luggage nila na puno ng shabu. Okay? And then that luggage na puno ng shabu ay magta-travel sa whole destination, sa iyong destination, sa iyong identity. Anong mangyayari sa luggage mo? Ay number 1, pwede itong mag-travel na walang tag. Number 2, ay pwede itong mag-travel with rush tag papunta sa iyong destination. And then, what happened kapag nakarating ito sa final destination na hindi ito na-detect na may droga? Ay yung kasabwat na empleyado ng airport sa final destination ay maghihintay iyan sa carousel. Kukunin yan ang luggage na may droga with your tag and then ilipat nila yung tag na iyan, yung original tag mo sa iyong bagahe na para bang walang nangyari. Okay? Ano naman ang mangyayari kapag na-detect ito na may droga? Ikaw na inosenteng nag-travel ay ikaw yung ma-detain at ikaw yung managot and you have to prove your innocence. Minsan may mga tao dito na they spend days. Yung pinakamatagal ay yung Pilipina na umuwi dyan sa Pilipinas at nabiktima siya dito sa tag swapping and she spent 24 days in detention. Ayaw nating mangyari yan. Guys, so far there are 17 cases na nakatala. And so far, mostly cases na ito, ang kanilang flight ay nag-originate mula sa Canada na airport. And yung ating Royal Canadian na mga law enforcement ay sabi nila ay marami na silang nahuli na mga trabahante ng airport. Mga final destination na bansa so far na may nahulihan na luggage na biktima nito tag swapping ay Pilipinas, Mexico, Japan, New Zealand, France, Germany, Morocco at Dominican Republic. Yan lang ang nahuli.
We don't know kung ilan nga ba ang nakalusot nito na hindi nahuli yung droga. Protect yourself from tag swapping modus ng mga drug cartels. Unang-una, magkuha ka ng picture or video of your tag sa luggage saka ang iyong baggage claim receipt. Number 2, maglagay ka ng AirTag. Mura lang ang AirTag ngayon. Number 3, remove all the old tags. Dapat talaga malinis yung bagahe mo para walang mga confusions, no? And then number 4, maglagay ka na tamper evident clear na tape. Kung sakali they will try to remove it, peel it off, makikita mo ito na tampered na. So kung magagawa mo ang 4 na steps nito, much better. But at least take 1 or 2 of these safety measures para maiwasan natin. Dahil inside job ito. Kagagawan ito ng mga trabahante sa airport. So we can only protect ourselves. And guess what? Yung mga airlines, kung saan sumasakay ang mga biktima nito, they just like wash their hands. You're like, no, we're not helping you out. We're not helping you out. It's not our liabilities, which is insane. So guys, please protect yourself. Please share this video sa iba para sa awareness. I traveled a lot and I'm scared now. And I'm sure I have to do this para hindi ako mabiktima ng mga drug cartels. This is so scary. This is a terrifying world we're living right now. Please protect yourself. Spread this video. Share this to your loved ones. Lalong-lalo na sa mga pamilya ninyo na nasa ibang bansa. Nung kamakailan, meron pong nabalita na isang Pilipina na na-detain sa Pilipinas. Ayon sa investigasyon ng W5 sa Canada, may mga korap na baggage handler sa Toronto Pearson Airport na nakikipagsabuatan sa mga sindikato. Ang ginagawa nila, tinatanggal nila ang bag tag ng isang inosenteng pasahero at ididikit ito sa ibang bag na puno na. Kaya pagdating sa destinasyon gaya ng Pilipinas, Germany o New Zealand, ang hihintayin ng sindikato ay yung bag na may pangalan mo. At kung mahuli man ito ng mga otoridad, ang unang makukulong, ikaw. Katunayan, may 17 na kaso na ang naitala. Hindi nila binubuksan ang bag mo para doon isingit ang droga. Ang ginagawa ng mga korap na baggage handler sa likod ng airport, restricted areas na walang masyadong CCTV ito. Tinatanggal nila ang nakadikit na official barcode luggage tag sa original at ligtas mong bag. Itatapon o iwan lang nila ang tunay mong bag sa baggage system ng airport. Ididikit nila ang original mong bag tag sa ibang bag o maleta na dinala ng sindikato na puno ng illegal. Dahil dito, ang bag na may ang isasampa sa eroplano at ililipad patungo sa destinasyon mo taglay ang iyong pangalan at detalye. Paglapag ng eroplano, kapag ito ay naamoy ng K9 o dumaan sa X-ray, ang lalabas na may-ari ng system ay ikaw. Habang ang tunay mong maleta ay naiwan na sa pinanggalingan mong airport. Dahil ang palitan ng tag ay nangyayari sa restricted area ng airport kung saan ang mga baggage handler at ang mga korap na empleyado lang ang may mga access. Medyo nakakatakot ito dahil wala na sa harap mo ang bag mo. Pero huwag kayong mag-alala. May mga matatalinong paraan para maprotektahan ang sarili at patunayan agad sa mga otoridad na ikaw ay inosente kung sakaling mabiktima ka ng modus na ito. Narito ang mga dapat nyong gawin. Una, ang weight check. Pinakamahalagang ebidensya. Paano makakatulong ito? Ang bag na may na pinalit sa bag mo ay siguradong hindi kapareho ng timbang ng tunay mong bag.
Kapag binitawan mo ang bag mo sa check-in counter, tignan ng screen kung ilang kilo ito. Siguraduhin nakasulat ang eksaktong timbang sa iyong baggage claim stub. Isang tip para dito, kuhanan ng larawan ang timbang sa screen habang nandoon pa ang bag mo. Kung paglapag mo ay hinarang ka dahil ang bag mo raw ay may 20 kilos na ngunit ang resibo mo ay nagpapakita na 10 kilos lang ang binitawan mo sa counter, mayroon ka kaagad matibay na resibo na inosente ka. Pangalawa, kuhanan ng larawan ang bag kasama ang tag. Paano makakatulong ito? Ito ang patunay mo kung anong itsura ng tunay mong bag laban sa itsura ng bag ng sindikato. Pagkatapos idikit ng staff ang mahabang sticker o bag tag sa hawakan ng bag mo, kuhanan ito agad ng malinaw na larawan o video. Ang buong itsura ng bag mo, ang barcode number, ang pangalan mo at ang destinasyon na nakasulat sa tag. Dapat ay nakikita lahat sa picture or video man. Pangatlo, gawing natatangi o unique ang itsura ng bag mo. Paano makakatulong ito? Ang mga sindikato ay gumagamit ng mga pangkaraniwang bag o maleta para sa kanilang iligal na kargamento. Kung ang bag mo ay may kakaibang marka, madaling mapapatunayan na hindi sa'yo ang bag na may Paano ang gagawin mo dito? Magtali ng matingkad o kakaibang ribbon sa hawakan. Maglagay ng malaking stickers, personalized bag tag na may mukha mo o gumamit ng kakaibang kulay ng luggage belt strap. Kung ang bag na nahulihan ng isang plain black suitcase pero ang nasa larawan mo ay may kulay na strap at sticker, malinaw na swap ang tag mo. Huwag iwawala ang claim stub. Paano makakatulong ito? Ito ang iyong lifesaver kapag nagkaproblema ka. Ang maliit na sticker na ibinibigay sa iyo, kasama ng iyong boarding pass, ay huwag na huwag mong itatapon o iwawala hanggat hindi mo nakukuha ang tunay mong bag sa baggage claim area. Itago ito sa ligtas na lugar, gaya ng pasaporte mo. Gumamit ng AirTag o Smart Tracker. May limitasyon pero makakatulong pa rin to. Paano makakatulong? Hindi nito mapipigilan ang pagpalit ng tag pero malalaman mo kung nasaan ang tunay mong bag. Paano ang gagawin dito? Maglagay ng Apple AirTag o Samsung SmartTag sa loob ng iyong tunay na maleta. Paglapag mo sa destinasyon at hinarang ka dahil ang bag mo raw ay may maaari mong buksan ang iyong telepono at ipakita sa mga pulis na, "Sir, hindi po sa akin ang bag na yan. Ang tunay kong bag na may tracker ay kasalukuyang naiwan pa sa Toronto Airport." Example lang po to. Ang golden rule sa airport, kung sakaling harangin ka sa destinasyon at ipakita sa iyo ang isang bag na may pangalan mo, huwag mo itong hahawakan para sa fingerprint mo. Huwag kang aamin, ipakita agad ang larawan na tunay mong bag at timbang sa resibo at ang lokasyon ng tracker mo. Mga ka-quest, ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagsubok. Minsan, kahit gaano tayo kalinis, kahit gaano tayo kaingat, may mga pagkakataon ang maling tag ng mundong ito ay ididikit sa ating pangalan. Pwede tayong madamay sa kasalanang hindi naman natin ginagawa. Huwag nating kalimutang mag-iwan ng patunay ng ating integridad. Sa bawat biyahe at sa bawat desisyon natin sa buhay, panatiliin nating malinaw ang ating mga hakbang. Protektado ang ating sarili at higit sa lahat, may matibay tayong paninindigan sa katotohanan. Dahil sa huli, walang permanenteng nakatago na hindi nabubunyag. Salamat sa pagsubaybay sa ating talakayan ngayon. Kung sa tingin mo ay makakatulong ito sa iyong mga kamag-anak na magbebiyahe, please share this video. Maaari itong makapagligtas ng buhay. Laging tandaan, ang bawat sagot ay nagpapasimula sa isang tamang tanong. Ako ang inyong Pinay Question, nagpapaalala na maging maingat sa bawat paglipad.
Kaya paalala mga kababayan, huwag po natin kalimutan ang mga gabay at paalala ng ating mga kababayan. Dahil alam nyo na sa panahon ngayon, nagkalat na sa buong mundo itong droga. Kaya huwag po kayong magpakampante at sabihin, hoy sa Canada lang yan nangyayari o kaya wala yan sa airport dito sa amin kasi mahigpit ang security. Pero tandaan po natin mga kababayan, ang mga sindikato ay laging naghahanap ng butas at kung saan may kasabwat, doon sila aatake. Kahit gaano pa kahigpit ang isang bansa, hindi natin alam kung sino ang tuso sa loob. Ang sarili nating pag-iingat at pagiging alerto ang pinakamalakas nating proteksyon. Muli, maraming salamat po dito sa ating dalawang mga kababayan na nagbahagi ng napakahalagang impormasyon. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.